O sa mga hindi pa ho nakakaalam, updated na ho ang ating saligang batas. Mula sa 16 na boto ang kailangan para ma-impeach itong si BP Sara, 14 na lang ho ngayong mga panahon na to. Palakpakan. So isa na lang ang kailangan kasi pang 13 itong si Villanueva. Naku, may problema tayo dyan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Viral ho ngayon sa mundo ng social media itong usap-usapan na mula 16, 14 na lang ang kailangan na boto para mapatalsik itong si VP Sara Duterte. Ayan ho, galing ho yan sa Abante. Abante News. Abante News Online. Ito mga kababayan, posibleng bumaba sa 14 na lang ang kailangan para mapatalsik si Vice President Sara Duterte at hindi na ito payagang pumasok sa politika ang anumang posisyon. At anumang posisyon! Kaya kayo dyan sa Bilinar ay Abante News Online. Yun yan. Ayun na nga mga kababayan, isa ho yan sa mga nga tinitingnan nilang option. Kasi nga naman, wala ho talaga silang boto. Wala ho. Kung susundin natin ang ating saligang batas, 16 ang kailangan. Sinabi na nga ni Ascuna Sinabi na ni Ascuna, mapa-present, mapa-hindi present, 16 ang kailangan na boto para ma-impeach si VP Sara. Ngayon ho, binubrute force nila. Binubrute force nila itong impeachment na to na kung saan lahat na lang ho ng ginagawa nila, lahat na. Para ma-impeach itong si VP Sara, pambihira ho talaga itong mga walang yang to. Hindi ho talaga titigil. Hanggat hindi napatalsik si VP Sara, hindi ho nila maintindihan dito mga kababayan. Ipagpalagay na natin na napatalsik nyo nga itong si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin ba nun, absuelto na kayo dito sa mga kabalbalang ginawa nyo sa kasalukuyang administrasyon? Tanong, di ba? Absuelto na ba kayo? Hindi pa. Kasi lahat ng kaalyado ni VP Sara, lahat ng makinarya, itutuon namin lahat yan sa kung sino mang kandidato ang susuportahan niya. Ganun lang naman yun. Ibig sabihin ba, hindi natatakbo si Sara? Wala nang mananalong Duterte supporter? Hindi na tao pinaglalaban natin dito mga kababayan. Hustisya, prinsipyo at paninindigan. Kumbaga ngayong mga panahon na to, kaya si VP Sara ang bida kasi siya ang ating representante. Bilang mga ordinaryong Pilipino, siya ang nakikita natin na maglalagay sa tamang direksyon dito sa bansa na to. Halimbawa, si VP Sara, hindi na makakatakbo. Ngayon, naghahanap tayo ng kandidato. Sa tingin niyo ba pagka sinabi ni VP Sara, suportahan natin itong si ganito, itong si PH Update. Biglang naging politiko. PH Update for President. Diba? Pakinggan. Let's go. Sabi ni VP Sara, supportahan natin. Sa tingin niyo ba si PH Update, hindi niya iboboto si PH Update? Hindi ako yun yung isang PH Update. Diba? Natural, iboboto ho natin yan. Kasi yan ang direktiba ng isa sa mga pamilyang pinarusahan nila sa pag-aakala nila na pagka hindi na nakatakbo, hindi na mabubulatlat sa sambayan ng Pilipino ang mga kabalbalang ginagawa nila sa kasulukuyan sa administrasyon na to. Yun ang iniisip nila. Akala ni Joel Chua, safe na siya kung sakaling hindi makatakbo si VP Sara. Mga si Raulo, hindi mangyayari yan. Rektaho tayo dito sa yan na nga ba yung packaging ngayon? Yan na nga ba ang packaging ngayon? Di ba? Ito talaga mga Philstar na to, mga basurang mga pahayagan to Fear of being branded traitors keeping Cayetano allies from crossing over. Lumipat kayo, walang problema. Lumipat kayo kay Marcos Jr. 'Di ba? Hindi kayo mga traidor. Kayo mga walang prinsipyo at paninindigan. Ganun lang 'yon. Para kay Senator Loren Legarda. Alam ko hindi magko-crossover to. Hindi ko pupunta sa paksyon ng mga taga Malacanang to. Pagkatapos binaboy-baboy yung anak niya. 'Di ba? Gusto lang naman nung anak niya ibulgar yung mga kabalbalan nitong si Garjola. Ang problema, nagkataon, si Garjola, tuta pala ni Martin Romualdez. Kaya nagkahindot-hindot itong batang libiste, di ba? Yun ho ang kasaysayan ng ating bansa. Yung mga siraulo at mga adik sa Malacanang,
ang nasa utak nila pagka hindi na tumakbo si Sara, safe na sila. Mga si Raulo, hindi mangyayari yan. Dahil pag hindi nakatakbo si VP Sara, pinatakbo itong si Robin Padilla, anak ng Petrang Garapata, maghahalo ang balat sa tinalupan sa ayaw sa gusto nyo. Di ba? Ganun lang. Ganito. Sen, ikaw president. Vice mo si Baste. Presidente si Senator Robin Padilla. Handa nyo na yung mga tumbong nyo kay Mayor Baste pag nagkataon. Itong ginawang pagbibigay ng tulong ng ating mga magigiting na senador dyan sa Jensan, sa mga biktima ng 7.8 lindol, magnitude na lindol dyan sa General Santos. Nandito si Ma'am Camille, si Ma'am Camille Villar. Love ko na nga niya si Ma'am Camille. Kaya palakpakan natin niya si Ma'am Camille. Di ba? Yung pagdating kay Chis Escudero, dito kay Villanueva, kung sakali man, at nararamdaman na natin, parang alam na natin kung anong kahihinatnan na ang pagpasok niya na yan sa special session. Di ba? Parang maliwanag na kasi nakikita naman ho natin yung confidence nitong si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, si Ping Lacson na talagang tatrabahuhin ho na talaga nila sa June 17. Yung pag-u-officialize ng liderato dyan sa Senado. Meron pa tayong final hura bukas. Maghihirong pa tayo dyan sa Blue Ribbon. Pakinggan natin Senator Robin Padilla. Game. Teritoryo ni Senator Robin. Ang teritoryo niya. Kami po ay nagpapasalamat una sa Panginoon Diyos. At kami po ay binigyan ng buhay para makarating po ito. At siyempre po kay Mayora, maraming salamat. Ako po ay nagpupugay sa aming kasamang senadora, Camille Villar. Palakpakan po natin isa. Bigla tayong nakukyutan ngayon kay Ma'am Camille Villar. Palakpakan nga natin. Bigla tayong nakukyutan sa kanya. Ang cute ni Ma'am Camille, no? Kahapon po, nandun po ako sa Sarangani. Dapat po, diretso na ako dito kahapon pa lang. Dumaan na po ako dito kahapon. Dahil ako, meron na akong mga kasama natin, mga kawalan. Habang itong ating mga magigiting na senador na to, talagang gusto nilang mabigyan ng dekalidad na pagkain, serbisyo at tulong yung ating mga kababayang naapektuhan dyan sa napakatinding lindol na yan. Ito naman ho ang pinamimigay ng Marcos administration. Para lang mapakita ko ho sa inyo yung kaibahan ng merong malasakit na pagtulong at yung mga para masabi lang na tumulong. Okay, dalawa ho yan eh. Yung administrasyon na to, yan yung para masabi na tumulong. Pero yung bibigyan nila ng dignidad yung kanilang tinutulungan, hindi ho nila ginagawa yan. Tingnan nyo naman ho itong kanin na to mga kababayan. Bigas pala, sorry. Bigas pala, sorry, Bigyan ng kanin. Sa Mindanao. Oo. Yung bigas nila, parang hindi na rin makatarungan yung binibigay nila. Grabe ho. Kasi bukbukin na yung bigas eh. Bukbukin eh. Alam mo yung pampakain sa baboy, yun yung binigay nila eh. Grabe naman tong gobyerno natin. Parang hindi na rin mga Pilipino na wala nang malasakit sa kapwa Pilipino nila. Tangina nyo, ayusin nyo naman. Ninakaw nyo na nga yung mali-malitang pera dyan sa mga pundo na... Ayan ho. Binuksan ho nila. Tingnan nyo naman yan. Paano makakain yan ng tao? Maitim. Natin eh. Tapos hindi nyo pa ayusin yung mga pinapamigay nyo. Bukbuk. Nakakadurog kayo ng puso, mga putang ina nyo dyan, mga magnanakaw kayo. Mauday ning gihatag ayuda diri sa Grabe Bongbong ho. Marcos diri sa Jinsan. Yan ho. Karon lang gyud Pambihira naman Adlaw. yan. scholar nang Tanggalin mo gahi lang ay to. niya. Pambihirang sa mga bangag administration. nakakuha ni nga mga Ba't puro bukbuk yan? donation ni basin kislan dog ikasampo. Igyapon do makaon. Nang gahi Oo. Nawa, bunal ako sa ano ha. Nang gahi bro magbato. Isa ni klase nga bugas ni. Bato nung sa ni. Nang gahi.
Hindi, naka-vacuum seal lang naman yan, ma'am. Vacuum, pagka binuksan mo yan, sisingaw. Agit. Pero ang problema yung kalidad ng bigas. Oh, pati yung bukbuk ko ay. Oh, kita ninyo na oh. Ayan Bukbuk, kita. Oh. Bukbuk niya. Sinusubukan ho nilang mag-deteriorate pa yung bigas kaya binacuum seal nila para yung mga bukbok eh hindi nagapangin. Bago pa siya ibasok dyan, bukbukin na. Paano pa yun? Di ba kahit anong pagbabacuum seal mo pa dyan, kung may bukbok na yan, kumbaga minamarinade lang ho nila yung mga bukbok dyan sa anong bigas eh, di ba? Oh? Pambira oh. Hindi na, kahit manok yung medyo mga pihikan na manok, yung pinangsasabong ni Atong, hindi kakainin niya. Pira. Skulo, di malungag. Hindi na naawa sa mga tao. O baka sabihin ng mga kasama natin dyan PH, baka yun lang, tapos hinipe lang, tapos ginawang big deal. Ito. Kaon. Oh. O, tara ko pitin ka na yun. Ano yun? Ano yan? Ano yung itim-itim na yan? Alam niyo ba yung gumagapang sa bigas pag luma na? Yung ano na, yung ika nga, di na tumatalab yung mga linalagay nilang gamot para sa sobrang tagal, ika nga, pati yung gamot na linagay nila para hindi bukbukin, nag-expire na. Ganyan ko lang nabasin yan. Kasi nilalagyan ng gamot yan Kaya kailangan talagang hugasan yan. Di ba? Para hindi bukbukin. Ayun mo. Lawa. Pabira, anong klase yan? May kuto. May kuto. Yan ang bigas na pinamimigay ng Bangag Administration. May kuto. Dagat ang kilis yan matay ng kuto. Dagat na lang daw ang kilis, matod pa sa ila. Ano yan? So, nang nangatag to, mayo, pasalamat pero mo po lagi, agwanta ko na ito pagkaon. Kawawa yung mga tao. O, tara ko pitin ka na Mga yun. walang yang to. Tingnan may bukbuk Oh. Sana. Yung mga yan, ano ho talaga sila? Kailangan silang bigyan ng tulong ngayong mga panahon na to. Bakit? Kasi kung kahit gusto nila magtrabaho, wala naman sila matatrabaho. Halimbawa, ito namamasada ng motor. Paano siya mamamasada kung yung daan sira-sira? Talaga kung dapa. Kawawa yung mga kababayan natin sa Chelsea ngayong mga panahon na to. Ngayon para sabihin na, ano na naman yan, ayuda na naman. Sila ho ang lehitimong dapat nang bigyan ng ayuda ngayong mga panahon na to. Nasaan na yung tupad? Nasaan na yung AX? Asan na yung AKAP? Asan na? Asan na yung sandamukal na ayuda na pinamimigay ni Martin Romualdez noong 19 Congress? Ngayon natin kailangan yan. Nasaan na napunta? Pambihira. Kawawa, Pilipino talaga dito sa administrasyon. Gobyerno, no? Credit sa O gobyerno. ngayon, ang tanong, kung sakali bang ito si Kuya, huwag na natin isama pangalan ni VP Sara, iboboto pa nila tong administrasyon na to? Sige nga. Tanungin ko yung mga political scientist ng administration na to. Sige nga. Remind ko lang kayo 2027 na tayo, 2026 na tayo. Magti-2027 na tayo next year. O election season na yan. Ano pang gusto nyo mangyari? Kung meron kang kandidato ngayong mga panahon na to, ngayon pa lang nagpapabango na. Pero ang problema, anak na to ka, yung ayuda na nga lang pinamimigay nila, bukbukin pa. Petrang Garapata. Talagang walang kwenta tong administrasyon na to. Dito tayo kay Joel Chua, isa sa mga aso ni Martin Romualdez, na talagang isa sa mga gumugusto na ma-impeach si VP Sara. Yung mga individual na gustong ma-impeach si VP Sara, mapa-congressman yan, mapa-senador yan. Malaki ho ang diferensya ng mga yan. Sa maniwala ho kayo sa hindi. Meron ho silang malaking pananagutan sa taong bayan. Marami ho silang dapat na ipaliwanag at susunda administration. Kung hindi man si VP Sara ang magiging bida dyan, ito sisiguraduhin ko sa inyo, magkakaroon ng gulatan next election. O sige, impeach si VP Sara. Impeach siya. Pero by 2028, wala nang kapangyarihan si Marcos Jr. Lahat ng impluensya niya sa ombudsman, dyan sa House of Representatives, mawawala yan. Di ba? Mawawala yan. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Rito mo tayo, Joel. Okay? Magandang umaga at sa lahat ng mga taga-subaybay. Okay, Congressman Joel, there's already a pre-trial set for Thursday. What can the public expect from this pre-trial? Susubaybayan po ba namin ito? Well, the pre-trial conference is not open to public. But yung regular pre-trial, so there will be stipulation of facts, Marking of evidence. the identification of witnesses, and yung kung paano, how do we want the arrangement, kung ano yung unang article na mauuna. So I think that is also part of what we are going to stipulate now. So basically, yan ang
mangyayari sa pre-trial conference. Are you anticipating that any of those points will be contentious? Like kung ano yung mga mauunang articles of impeachment? Do you foresee any opposition from the defense? Well, normally, kung ano yung nasa ano yan nasa prosecution yan diba? Normally, kami ang mamimili dyan. Siguro doon sa stipulation of facts, siyempre dyan yung medyo magkakaroon ng konting girian. But let's see, and this will be the first time, no, that we will be able to, kasi yun sa amin, basically, if you watch the Committee on Justice, basically, nandiyan na yung mga witnesses, yung mga documentary evidence, no? So, yun sa kanila, until now, hindi pa rin natin alam. So, alam naman natin na itong pre-trial conference, the reason why ginagawa ito is to prevent surprises during the hearing. So, kaya, let's see, kung ano yung magiging diskarte naman nila. For your part, meron po bang ipepresent ang prosecution ng mga additional documents, additional evidence that we did not see during the House Justice Committee hearings? Well, may mga iba kaming mga ebidensya na nakita na pupwede. So, siguro titingnan natin kung paano mangyayari. So, antay muna natin sa Attorney Karen sa 18. What about witnesses? May mga dagdag po ba kayong witnesses? We are considering, well, of course, we are considering mga hostile witness. Diba? There will be several or some hostile witnesses. So, nakalista na rin naman yan. Pero hindi pa po namin nakita sila nung House Justice Committee hearing. Nakita nyo na rin. Okay. Si Madriaga, ito naman si Ma'am Karen Jimenez. Si Madriaga, smoking gun nga yun. Yun yung talagang pangdiinan nila, kumbaga, di ba? Yun yung pinakamatindi nilang Madriaga, smoking gun. Pambira. Ganon din. Yung mga smoking gun nila, pagka ilinatang nila dyan sa Senado, ganon din yung kainat na niyan. Si Tuta Soto, Pinglaction Boy Tago, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, wala nang hearing dyan. Convict na si BP Sara sa mga yan. Diba? Wala na silang kailangan pakinggan. Guilty na si BP Sara. Kasi nga takot yung mga yan dahil may mga bagahe. Anak ng toka, mga walang yan talaga itong mga to, di ba? Mga walang yan talaga itong mga bata ni Martin Romualdez. Literal yung sinasabi ni Tatay Digong. Yung sinabi ni Tatay Digong na may bagahe, ibig sabihin may tinatago, merong kalokohang dinatago, hindi yung ipapasok sa bagahe yung pera. Alam ko na kung bakit hindi kahon ang ginamit eh. Di ba? Pangtago doon sa pera, maleta. Hindi man lamang yung box ng DSWD. Hindi man lamang nila tinago, di ba? Ano yan? Ayuda yan. Para sa mga constituent ni Kong Saldi. Nakapak yung DPWH box. Ganun, di ba? Paano yan? Ayuda yan para kay Pambira. Dinagay talaga sa maleta. Yung mga makukulit na Marines, sinilip nila. Pero yung laman, pambihira naman. Klase talaga, kawawa sa bayan ng Pilipino. Okay, walang mga dagdag na tao na magugulat kami? May dagdag. But I do not know if right now allowed ako to divulge, no? Siguro antay na lang natin once na-finalize na dun sa pre-trial conference. But, yeah. So, idadagdag nyo, sasabihin nyo naman po sa pre-trial conference. So, Yes. walang surprises sa trial itself. Wala, kasi normally naman magkakaroon lang naman yan ng mga reservation pagka hindi pa available ngayon di ba? Or in the course of the proceeding, doon mo lang biglang na-discover na di ba? So, sa ngayon, siguro we will be presenting more or less 25 witnesses for all the articles. 25 witnesses. Madami din po, no? Opo, kasi 4 na articles yan Apat na articles yung for the whole trial Yes, na. for the whole trial. So how long do you expect this trial to last with respect to the prosecution before you rest your case? Well, kasi naman di ba, we are not, just like in the Corona case and the other impeachment cases, no? Hindi ka naman obliged to finish all the articles Once na nakita mo, after presenting
Article 2, 1 or 2 articles, tingin mo, matibay na. 'Di ba? At talaga namang overwhelming na yung ebidensya. So, po pwede na. So, depende kung ano yung mangyayari. Kayo po, anong magiging gauge nyo to determine kung malakas na yun na present yung articles of impeachment so far? Ako, sa totoo lang, I'm not worried, no? Ako, I believe that all the 4 articles, malakas talaga lahat yan. So, mangyayari lang ito. Wala namang hindi malakas sa inyo. Mantakin nyo yung amo nyo, ang patitama, malakas eh. Mantakin nyo si Madriaga, malakas sa kanila, pambihira. Lalakas ng tama nyo. Siguro yung girian natin dito is depending on who will be the one to sit as presiding officer. Kasi siyempre, nasa kanya yung pamukpok eh. No, yung so siya gavel, yung tatanggap ng isusustain o iaano niya yung objection eh, di ba? So siya ang magsasabi kung ano mga ebidensya. Siyempre, pag sinustain yung objection, disgrasya naman yung disgrasya kami, di ba? So kami naman, we just want a fair trial to allow us to present all the pieces of evidence that we have, di ba? Kasi yun naman talaga yung gusto natin dito is justice, di ba? Fair and fair trial. Fair. Justice. Justice. Pagatin mo yung ganon. Justice ba tawag doon, Congressman Joel Chu? General yun, hindi siya Congressman Joel Chu yun, di ba? Hindi si Congressman Joel Chu ay nagpapakagat ng Kaya kayo, ano ho yan mga kababayan? Justice. Yung mga maanumal yung flood control project, walang justice. Ganon na lang yun. Pambihira. Fair trial. Senate President Pro Tempore Win Gatchalian says siya daw ang magiging presiding officer ng impeachment trial. Are you confident kung siya ang maging presiding officer na kaya niyang mag-rule on the objections on the floor at on other procedural matters, considering he's not a lawyer? Naku, hindi abogado. Pwede naman niya kasi iba to sa sa mga members di ba? Pagka medyo technical yung mga issues, pwede niya iba to but I understand na they changed the rules. Kasi previous to that, alam naman na Galing no, makakapag-change sila ng rules kahit wala sa impeachment court. Ang pagkakaalam ho natin, kung meron mang gagawin sa impeachment, mapa-rules, yung impeachment court ho ang tatrabaho doon sa rules. Ito ho mga kababayan, sa plenaryo, doon ho nila sinasalansan ng rules para doon sa impeachment court. Ang galing. Palakpakan ho natin. Di ba? Husay. natin na if for example the Ibida mo yan. president is on Nagyaka, trial, Joel. automatic Chief Justice. Yes. Joel Chua. Joel. Ba, ka-Joel mo pala, Tokayo. Tokayo. Joel Chua to eh. Yung isa, Joel Villanueva. Joel. Ay, si Joel. Di pa huli ang lahat, si Joel. Magkakaroon ng special session sa 17. Ako, balagbag na naman ito. Balagbag. But if not the president, the Senate President. But I understand nung nakaraang huling session nila, they changed the rules. Instead of Senate President, parang they can elect on who will be the one to preside. So let's wait for the final kung ano yung magiging decision po outcome ng nila. kanilang botohan. Okay, Senator Sherwin Gatchalian is reportedly amenable to have Senator Chis Escudero or Senator Kiko Pangilinan preside the impeachment trial. Are you okay with that kung either of those two senators would end up being voted to They're preside? both lawyers. So, and alam din naman natin na like for example, Senator Chis Escudero, naging naging part na rin siya ng impeachment trial before, during the Corona case. So, yung experience din niya, nandoon din. Plus the fact na he is a lawyer. Yeah. Well, in the past, Senator Chis Escudero, when he was still Senate President, was accused of delaying the impeachment trial and also being an ally of the Dutertes. Do you worry about that kung siya ang maging presiding officer in terms of his objectivity and fairness? Well, ako naman kasi at the end of the day, naniniwala pa rin ako, at the end of the day, yung mga senador natin, they will, alam nila
na the people are watching. The people are So, watching. ako naniniwala. Kagaya na lang ho nito, si Senator Joel Villanueva, hindi siya makaalagwa, nalilipat siya kasi the people are watching. Alam nila kung sakaling lumipat siya, ano yung mga dahilan kung bakit lilipat siya. Di ba, Congressman Joel? The people are watching. Wala na baka yung political impartiality na hinihingi natin at nakalagay dun sa kanilang sinumpaang dun sa out of office nila as senator judge, gagampanan nila. Okay. Congressman Joel, there are reports that right now we have this new majority of 12. Pero meron daw senator na lilipat na doon sa new majority para maging 13 sila. Should that happen and the remaining minority refuses to participate in the impeachment trial, is there a possibility na hindi matuloy yung impeachment trial? But before you answer this question, we'll have to take a short break at the 4th. Congressman Joel Chua. Congressman Joel, there are reports that one of the senators will transfer to the new majority of 12 para maging 13 na sila. But assuming that the minority refuses to participate in the impeachment trial, is there a risk na hindi matuloy yung impeachment trial? Well, I don't think so. As long as they have the majority, the quorum, the trial kailangan mag-proceed. Senate President Alan Peter Cayetano asserts that he's still the legitimate Senate President. Can the minority conduct their own impeachment trial? Paano yung dalawang impeachment? Parang dalawang Blue Ribbon Committee hearing, di ba? Parang gulo naman yata. Well, let's see, no? I do not want to conclude pangunahan sila. But siguro, once the special session is called by the President, baka ma-resolve na rin itong mga issue to. Alam, nasusulat yan, di ba? Tanong natin kay Senator Joel Villanueva. Nasusulat yan, sigurado ho tayo. Kailan po ba magpapatawag ng Wala pa special akong session? idea eh. Wala pang information. But Meron? there's a Ikaw pa ba ang hindi nakakaalam? possibility na But magpa-special it was session. announced by the I think the President. Yeah. Meron, yeah. I think people are just waiting kung, Yes. kung So kailan tingnan natin mangyayari. kung mariresolve ito. Okay, and then they can finally put this issue at rest Yes. na mag-vote ng Senate President. But as you said, na-amend na yung rules ng Senate impeachment rules so that regardless of who the Senate President is, pwede silang mag-elect ng presiding officer na iba. Na iba. So likely it could be a lawyer. Paano yun? Paano yun? Di ba nakalagay sa Constitution, Senate President? Ganon ho pala yun, no? Pwedeng baguhin. Pambihira. Kahit pala yung nagbebenta ng ice drop sa harap ng kalsada pagka nadesisyonan nitong mga unggoy na to na siyang gawing presiding officer, okay lang, gano'n? Hindi, kung ano yung pagka sinabing presidente, Chief Justice, pagka sinabing Vice President, Senate President, sundin natin yun. Hindi pa, pambira paano pagka dapat Chief Justice yung magiging presiding officer dahil gumawa sila ng rules na iba na lang ang gawing presiding officer, okay lang yun? Hindi na si Chief Justice ang magiging presiding officer. Pwede ba yun? Hindi, tatanong lang kasi nalilito na tayo eh. Bilang hindi abogado at ordinaryong Pilipino, talaga ho at ang sinasadya nilang guluhin ang kaisipan ng sambayanan para hindi na magkaalaman, para hindi na malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano mga kabalbalan na naman pinagagawa nitong mga siraulo na to. Senator. Yeah, we will be having a different a situation where we have a different Senate President and different presiding officer Okay, for the impeachment. for that impeachment. And under the Constitution, Article 11, Section 6, it says that to convict in an impeachment, you have to have 2/3 of all the members of Ayun the na. Senate. Ayun And that na. would be 16 if we're counting 24. Ano po ang position niyo on this, considering na-detain na po si Senator Jinggoy Estrada? Well, my position is yung sinasabing all the members, kailangan walang legal impediment. Because if, like for example, in the case of Senator Jinggoy, na siguro ang applicable law sa kanya, no, yung sa case ni People versus Maceda. Dito kasi sa case ni People versus Maceda, sinasabi dito, all prisoners, whether
you are under preventive detention or you are serving final judgment, di ba? You cannot perform your duty as such, and you cannot hold your office, whether you are elective or you are appointed official while under detention. Ang sabi rin kasi dito na this is the necessary effect of the arrest Oh. and the imprisonment. Oh. So parang Pero Wala na nung siya, time po Senator ni Senator Laila Hindi na siya, de Lima, she was exercising her functions as senator while she was detained. yeah, Oh. kasi wala naman nagtanong eh. Wala naman comment. Ako ngayon may nagtanong kaya ayusin natin yan, ganon. Ayusin natin, ganon. So kung merong nag-question that time, Yeah. you think that it would have been settled And even the against case her? of Trillian, Inaano na ho, binabalo-baluktot na ho nila ngayon. Di ba? Wala na ho tayong, kung tawagin ng mga abogadong kagaya ni Joel Chua, presumption of innocence. Wala na. Di ba? Ang dating parang ito si Senator Jingo Estrada, guilty na. Di ba? Tinanggalan na ho siya ng kapangyarihan bilang senador. Hindi na ho siya. So natin yung opisina ni Sen Jinggoy. Di ba? Dahil nga naman pala wala na eh. Hindi na pa siya eh. Wala na siyang kakayahang hindi na siya dapat hawakan ng kanyang posisyon bilang elected government official. Ganun ba yun, Congressman Joel Chua? Nako, ano na to ika nga, iba na yung binabaybay na to, mga bangag na to in the case of Trillanes versus, I think, Pimentel. So si Senator Trillanes, parang he was asking na he be allowed to perform his function as lawmaker. So sabi ginamit ng Supreme Court yung People versus Maceda. So, at doon nga sa sa isang kaso pa, yung I think, may isang Labas mo na lahat ng kaso. Labas mo. Magkakagulo dito sa isa na to sa tingin ko pagka ang ating armed forces hindi pa gumalaw dito. Hindi pa sila nagsalita. Teka lang, huwag niyong pakialaman ng saligang batas. Kung 16 kailangan, 16 dapat ang boto dyan. Kung sinabing ganyan, sabi ng saligang batas dapat ang maging presiding officer, Senate President, dapat yan na sundin natin. Diba? Pambira talaga itong mga to. Kasi bagay, trip nila yan eh. ang kaso kasi na parang ang sinasabi, once na na kasuhan ka, like for example yung plunder, 'di ba? At nakita ng korte na valid yung criminal information. So, automatic. So this is even without a conviction yet? Wala pang conviction. Basta Information pa lang eh. Basta may probable cause. May information pa lang. So, ibig sabihin, may sinampahan ka na ng information sa nakita valid, di ba? Nakita ng court. So, at siyempre, nilabasan ka na ng warat, nakulong ka, di ba? Automatic yung suspension mo at mandatory. So, And you'd feel that that would override the constitutional provision na kailangan of all members of the Senate kasi wala naman nakalagay doon with legal impediment. yeah, but ang presumption doon, nandun kayo, nagpe-perform kayo ng function ninyo. As such, paano ka how can you perform your function as senator judge kung hindi mo na witness yung demeanor ng witness? Senator Jinggoy Estrada said in a recent statement that he can still participate in the impeachment trial. So what is your response to that? Sa paanong paraan? Diba? Hindi naman inallowed yung electronic voting. Yun nga, kaya nga hindi inalaw. Para nga hindi makipag-participate. Tapos dahil nga hindi na pwede mag-participate, bawasan natin yung dapat bumoto, di ba? Mga siraulo talaga itong mga to. Pambihira. Ang tataba ng utak pagdating sa kalokohan. Pero pag sa pagtulong sa ating mga kababayan, bukbok na bigas ang kanilang... Pambihira talaga itong mga to. Wow. Pangalawa, paano din siya boboto sa ng gadget? Unang-una, bawal sa kulungan ng gadget. Oo, but Senator Jinggoy, since he's under detention, is technically under the jurisdiction of the courts. Yes. Hindi ba pwedeng mag-file ng
permission from the courts to allow him, one, to participate in the trial, and second, to vote. Well, kung gano'n na mangyayari, lahat na lang nakakulong. Gano'n na yung gagawin basis nila. Like for example, yung mga governor, mga mayor na nakakulong who are also facing the same case. Di ang gagawin na lang nila, sabihin nila, binoto rin kami ng tao. We have to perform our function. Binabayaran kami ng gobyerno. So, pagka gano'n na mangyayari, Hindi naman ganun yun. Yun lang rules nila sa Senado. Diba? Yun yung rules sa Senado. Iba naman yung sumasakop sa rules ng mga mayor at saka mga ibang government official. DILG naman yun. Pwede na intulutan ng DILG. Why not? Diba? Pero pagka yan, rules nila yan, tandaan nun natin, isa sa kapangyarihan binigay ng saligang batas sa ating mga senador yan na pwede nilang gawin ang kanilang sariling rules. Pwede nilang amendahan ang kanilang sariling rules. At kung ang rules nila sa Senado, ipagbigyan ng isang senador para gampanan ang kanyang tukol, yan ang problema dito sa mga asa ni Martin Romualdez. Pagmumukahin ho kayong tanga, pagmumukahin ho tayong mangmang, siraulo, walang alam, di ba? Para lamang maibida nila yung kanilang mga walang kwentang punto de vista. Ito yung naman senador yung mayor. Iba namang katungkulan nun. Iba yung nila, iba yung sumasakop sa kanila. Ang legislative separadong sangay ng pamahalaan. Executive yun. Hayaan nyo, wag mong imekos-mekos. Pagmumukha ka si Raulo niyan pagka merong nakakaintindi sa'yo. Diba? Hindi ko naman sinabi na magaling ako dyan sa mama na yan. Sinasabi lang natin, pinagmumukha akong si Raul at walang alam ang sambayan ng Pilipino nung ibang mga politiko dito sa bansa na to. Kaya habang buhay na lang ho, pagka hindi ho natin ilmahan itong mga kabalbalan na to, iisipin ho nila, talagang hawak nila ang beat. Louis Troy, no? Ganyan to. Yeah, could you imagine kung gaano yung resources na magagastos ng gobyerno, lahat yan papayagan, plus the manpower. But it's Dito to, discretionary upon the court. So can't they allow, at least with respect to Senator Jinggoy, because it's an issue of transcendental Well, importance? that is a question that can only be addressed by the court. But in my humble submission, that is not allowed. What about reducing the required number of votes from 16? Allowed yan. So again, yun yung pinag-uusapan natin. Nakalagay kasi sa Constitution, 2/3 of all members of Senate. Pero may mga nagsasabi na baka may possibility na ibaba to less than 16 in order to convict Vice President Sara. Kasi hindi naman sinabi na 2/3 of the 24 senators Ang sinabi of all the members. Yeah, of so all. If Ingat baka sa susunod yung magiging Vice President pagkakaalyado nitong mga dilawan pinklawan na to o Talyanista and Saimada, baka ang problema dito, baka dalawa na lang ang kailangan para ma-impeach ang kung sino man ang Vice President na yan. Ingat, baka yung mga ginagawa nyo ngayon gawin sa inyo sa mga susunod na panahon. Hinay-hinay lang. Wag masyado yung kakups niyan ha. Hinay-hinay yung pagiging kups dahil may hangganan lahat ng bagay dito sa mundo na to. Okay? Congressman Joel. like for example, in the issue of quorum, di ba binaba yung issue ng quorum sa mga decided case na nagkaroon But ng... again, if we're talking about the Cuenco case, it didn't decide the issue of quorum. It was an issue, it was a doctrine that we use for the political questions doctrine. The Supreme Court there refused to decide the issue of quorum because they said it's a political question. Pero naging obiter yung tungkol sa quorum. But it was 4 justices that said may quorum, 4 justices that said walang quorum. So actually, it's still undecided. Yeah, diba? whether that is decided or not decided. But at the end of the day, ito po pwede rin ito maging test case. You think the Supreme Court will... Hindi pa rin. Kung test case, bakit kailangan pang i-formalize yung bagong liderato ng Senado? Ibig sabihin, walang quorum noong nag-elect sila ng acting Senate President. Yung pagbabakante sa mga committee, yung pagtatalaga ng mga bagong chairmanship. Bakit hindi sila makapalag dito kay Senator Alan Peter Cayetano? Bakit hindi nila makarga itong si Senator Rodante Marcoleta? Kasi alam nila meron din problema yung ginawa nila. Ang quorum. finally decide it in this era bulan mo, that we have right now? Well, sa akin dun sa issue kasi na kung po pwede pa si Senator Jinggoy, once bumaba na yung yung kanyang preventive suspension, kasi 90 days yan diba? Normally 90 days yan. Before, dun kung titignan natin yung Section 5 sa Plunder Law,
wala talagang wala talagang period. But I think there is a case na sinasabi na parang it would be in violation of the constitutional right of the accused kung magiging indefinite yung preventive suspension. That's why they limited it to 90 days. So yung magiging question dyan, ako dun sa 90 days, once kunwari itong impeachment, within the 90-day period, so kung preventively suspended ka, so it is like as if you cannot perform your function. So magiging issue dyan, yung beyond. Kung kunyari, After malift yung after suspension, na lift yung suspension, hindi can pa rin he tapos yung exercise his hindi pa rin tapos yung impeachment hearing. Oo. So sa tingin ko naman dito, yung kaso ng People versus Maceda, yun naman na mag-a-apply. Which Diba? means after the preventive suspension period, pwede nang mag-participate si Senator Hindi, kasi doon Jinggoy. sa People versus Maceda nga sinasabi nga na lahat ng prisoners ay hindi ka po pwede mag-exercise ng iyong So that's your profession. position. Hindi That talaga is my siya pwede. Kasi sabi nga, that is the natural consequences of arrest and detention. Yeah. But of course, they can always question that sa Supreme Court. Do you think meron pong magfa-file sa Supreme Court to put all of Sana. these issues under Well, for the possible decision naman. of the Supreme Court? Possible naman. But I think the Senate should first decide it and then the Supreme Court can review kung tama yung mga naging desisyon ng Senado. You've been designated as the second lead prosecutor for the Article 1 of the impeachment on alleged misuse. Naburyong ho ako sa kakapakinig sa boss nitong si Joel Jua. Dito na ho natatapusin ang mga kabalbalan nitong mama na to. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Malinatang Pilipinas.